Sa bawat liko ng kalsada ay may mga kwentong naghihintay na matuklasan. Sa bawat paglalakbay ay may mga pagbabago at pag-unlad na unti-unting humuhubog sa kinabukasan ng ating mga bayan. Sa nakaraang kwento ng aking biyahe, naibahagi ko sa inyo ang ginagawang daan dito sa bayan ng Mauban, Quezon na magkokonekta papunta sa bayan ng Real, Quezon. Ating nasaksihan ang progreso ng proyekto, ang mga hamon sa konstruksyon at maging ang mga natatagong ganda ng kalikasan na matatagpuan sa kahabaan ng rutang ito. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang ating kwento. Dahil sa bidyong ito, atin naman tutuklasin ang kabilang bahaging proyektong kalsada dito pa rin sa bayan ng Mauban, Quezon. Ang rutang inaasahang mag-uugnay sa Mauban at Atimonan, Quezon. Isang proyektong magbubukas ng panibagong daan para sa mas mabilis na biyahe, mas maayos na transportasyon at mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan ng lalawigan. Ano na nga ba ang kasalukuyang kalagayan ng proyektong ito? Gaano na kalayo ang nararating ng konstruksyon? At ano-anong tanawin at kwento ang ating matatagpuan sa kahabaan ng ating paglalakbay? Sana'y samahan niyo po ulit ako sa panibagong kwento ng aking biyahe. Sabay-sabay natin tuklasin ang progreso ng daan na ginagawa dito sa bayan ng Mauban, Quezon na magkokonekta papunta sa bayan ng Atimonan, Quezon. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Ito na siya, oh. Baka dugtong na sa tulay ito, mga motivation. Ayos, ganda na, oh. Ayun, nagagawa lang nito. Ayan, may mga bato-bato pa nga, oh. Ito, sayang to, diba? Ayun. Wala na, kinalawag na yung mga bakal, oh. Wala na, pabigay nyo. Pud-pud na, oh. Okay mga motivation, sa nakaraang episode natin, in-update naman natin yung kalsada mula dito sa Mauban, Quezon hanggang papuntang Real, Quezon. Nakita naman natin kung gaano kaganda yung mga pwedeng makita sa part ng Mauban, sa CI2, sa CI3, sa barangay ng dalawa na yon. Marami nang pwedeng liguang dagat, may mga falls, ilog na pwedeng puntahan. So ngayong araw, dahil pabalik na rin ako, balito na yung continuation or part 2 ng biyahe natin dito sa Mauban, Quezon. So ang gagawin natin, pasyalan naman natin yung tatawid naman ng papuntang Atimonan, Quezon. Bali, ang mangyayari kasi mga motivation, ang kalsada na ginagawa ay mula Real, tatawid ng Mauban, at mula dito sa Mauban, tatawid ng Atimonan, Quezon. So ngayon, ang kabilang bahagi ang pupuntahan natin mula dito sa Mauban, Quezon. So nandito tayo ngayon sa location natin, dito sa malapit sa hospital ng Mauban, sa Mauban District Hospital. Bali, ito yung kalsada na to, ito ay yung Tayabas Mauban Road. Ito yung kalsada na kinapapwestuhan ko ngayon. So pag diretso natin to, palabas na to ng Tayabas, Quezon. Bali, dito yung magiging ruta natin mga motivation. Sa unahan lang nito ng konti, papasukin natin papunta sa Barangay Tapukan para marating ulit natin yung kalsada na karugtong ng Real, Mauban hanggang papuntang Atimonan, Quezon. Bali mga motivation, sama kayo sa biyahe na to para ma-update kayo kung ano na yung status ng kalsada. Bali, makalipas nga mahigit isang taon, ito na yung ulit na pagkakataon, mababalikan ko yung daan na ginagawa mula dito sa Mauban na kukonekta papunta sa Atimonan, Quezon. So mga motivation, tara, sama kayo sa biyahe. Dahil matagal-tagal na rin naman at para sulit na rin ang biyahe natin, para meron tayong latest update sa part ng Real, meron tayong latest update sa part ng Mauban na kukonekta sa Real, at dito sa mula sa Mauban tatawid naman ng Atimonan, Quezon. So nakaraan kasi meron naman akong update dun sa kabila naman, yung sa Atimonan. Balik kakaliwa tayo dito mga motivation, dito sa gilid ng kalsada na to. Meron kasi nag-comment natin na hindi daw to magiging daan, parang pinaka-pede road daw kasi to. So hindi ko pa kasi alam kung saan yung sinasabi ng nag-comment na kung saan banda yon. Pero ito kasi yung kabisado na natin. Eto, tatawid tayo dito ng papunta ng alam ko yung dulong barangay nito mga motivation, yung Rosario ata yun. So check natin mamaya kasi nalimot ako, matagal na rin, isang taon na mahigit kasi. Ito, malapit lang to sa bago sumapit to mga motivation ng welcome arc ng Mauban, Quezon. Pag mula kayo sa Tayabas, Mauban Road, kung doon kayo dadaan sa part ng Tayabas, bago sumapit ng
bayan ng Mauban. Makikita nyo na itong papasok na to. So makikita naman natin sa previous vlog natin yung mula sa Real, di ba, na halos wala pa namang halos kalsada na konektado talaga sa Mauban. Meron ng parang pinatag pero wala pang sementado. So sa nakaraan naman, yung part naman ng Mauban, may improvement na nakita tayo sa part ng Mauban sa CI3 na meron ng bagong latag na semento. After 1 year na na-update ko siya. Bali, may nakakawintuhan nga ako na si tatay doon na nagkaroon pala ng problema yung contractor doon. Maring nagka-issue, kaya nagpalit ng bagong contractor. Kaya ngayon lang ulit na simulan. Diba, nagkaroon ng issue ngayon ng mga dahil sa mga project ng DPWH Kaya siguro natin, grabe, lubak-lubak. Sundan natin to. Dito dumaan na nakamotor, may angkas pang dalawa. Tibay. Dito tayo para hindi natin sapitin yan, no? Grabe kayo kasi yung motivation, no? Bako-bako talaga. Talagang sira lahat. Sira talaga buong kalsada, sa part na yan, no? Okay, ayos din pala dito. Buti nakita natin yung nakamotor. Nasundan natin kung saan ang magandang dumaan. Okay, check natin to kung may progress na dito kasi alam ko may ginagawang tulay na dito sa dulo, sa may part ng Barangay Rosario ata yun. Para sulit yung biyahe natin sa Mauban, Quezon. Inabot na nga ako ng ulan, basang-basa ako. Sumilong kasi ako sa ilalim ng puno. Yung pala talagang lumakas bigla yung ulan. Kala ko mahina lang. Kaya nabasa tayo. Yun talaga yung panahon dito minsan sa Mauban, Quezon Minsan may mga magkakataon talaga na biglang ulan, pero hindi naman nagtatagal pagka ganitong buwan, di ba? Ito mga motivation yung dadaanan papuntang Katamunan, Quezon. Ayan, napakaganda rin dito sa loob, lalo pagka nakarating na tayo sa ginagawang kalsada talaga, nakarugtong nito. Okay rin kasi may madadaanan tayo na ilog na konektado sa dagat. Ayan mga motivation, ito yung Barangay Tapukan. Tapukan, ayan. I love Tapukan. Malapit lang to, siguro kung maayos ang daan, kuha mo to ng 15 minutes hanggang marating natin yung dulo sa ginagawang tulay. Ang ganda rin dito sa loob. Ay enjoy mo rin dito yung ganda ng tanawin pagka nandun tayo sa dulo ng kalsada. Okay, nag-record ba yung camera natin? Baka mamaya nagsasalita tayo, di pala nag-record. Ayan. Alam mo yung kalsada dito, halos yung mga dito nagkasira-sira na yung ibang portion. Ayan, tagal na rin kasi, ewan ko lang, nadugtungan na to. Ayun, doon sa unahan meron tayong na-encounter na sira-sira, diba? Na halos buong kalsada sira na. may ilang metro din yun. Ay, naka-side pala tayo. Ito na. Ito yung dati na nadaanan ko na rin. Alam pa rin talaga, lalim pala dito. Sa kabila pala. Ito mga motivation Ayan buti ka mo, na ngayon, summer pa, diba? Hindi pa masyado nag-uulan. Nag-uulan man pero hindi pa totally ulan talaga. Kita naman natin maganda pa yung kalsada matigas yung pagkaka-rough road. Dati kasi grabe. Naranasan ko yung putik-putik to nang dumaan ako dito. So sa ngayon, ito pala yung status ng kalsada dito mga motivation wala pang lalalatag. Ang dami kasing project talaga dito sa Quezon Province na ginagawa, mga kalsada. Kaya lang matagal lang yung progress ng kalsada. Ito pa rin yun, wala na bago. Dito sa may part na to, sa unang tulay, wala pang pagbabago. Halos same pa rin ng dati. Wala pa, hindi pa nagkaroon ng extension ng tulay na to. Para po dadagdagan pa yan, palala pa rin. Okay, may barangay hall na dito mga motivation Buti, meron ng mga ganito para malaman natin kung anong barangay na to.
Dati kasi walang mga ganito eh. Ito bagong tayo tong barangay hall dito. Ah, Luya Luya. Luya Luya. Barangay Luya Luya pala itong mga motivation. Ayun oh. Welcome Barangay Luya Luya. Okay, yan, bago yan oh. Ayan, may nakita na tayong pagbabago dito sa loob. May tila yung bagong barangay hall dito. Barangay Luya Luya pala to. Pagkatapos ng Barangay Tapukat, Barangay Luya Luya. Sana dito sa unahan meron din para alam natin kung anong barangay ang nadadaanan natin. Overtake na tayo dito kay ate. Yeah. Ayan, di ba mga motivation no? Napakatahimik lang dito sa looban. Marami na rin kabahayan no? Ay, mga bagong tayo na to. Yan. Kaya pagka tumagos na to ng Atimunan, ito na yung magiging itsura ng daan dito. Ito yung makikita nyo dito. Di ba, bilis na. Paglabas mo ng Atimunan, konting ano na lang, pabikol ka na. Ganda ng project sana na to, kaso lang matagal lang na gagawa. Tulad nito, di ba? Lapad na sa part na to. Malapad yung kalsada. Kaya diretso lang tayo. Dito sa unahan kasi may rough road din eh. Ewan ko lang kung nadagdagan ng semento dito sa part ng unahan. Ito mga motivation. Ayan o. Dinadamo na rin yung mga gilid ng kalsada dito. Yan, sinasakop na ng damo yung semento. Di ba yung nadaanan din natin nakaraan sa Real Quezon? Ay sa Mauban, so Real Quezon. Halos, di ba, sa Kopi na. Pero buti dito, halos 4 lane yung kalsada. Di ba dun sa kabila, sa Mauban to Real, halos 2 lane lang yung kalsada doon. Dito kasi ayan, 4 lane na nakaabang. Ayan. Okay rin ah. Parang nadagdagan na ata yung semento dito ah. Dito kasi may mahabang rough road dito sa unahan eh. Ayan mga motivation oh. May mga kabahayan na ulit dito. Ayan mga tindahan. Ah, dami ng bagong tayong ano, mga bahay dito oh. Mahaba-haba rin to oh. Kalsada na to. Ang ganda rin dito mga motivation oh. Lawak ng palayan dito sa may left side natin. Diretso lang na oh, may bundok doon oh. Tinabas oh, dinamo siya. Tinanggal lang damo, sinunog. Gagawin, tataniman yan. Pag gaganyan, tataniman yan eh. Kung tawagin sa Bicol ay lalatiin. Lalati yung ano dyan, yung may-ari. Magtatanim ng ano, tataniman niya. Yung tataas ng mga signal dito mga motivation oh. Mahirap ang signal talaga dito. Kasi nung nag-check ako nga dito sa ano ko, sa data, wala, mahina talaga. Alitap, ayan oh. Alitap Falls. Oo nga, may ano dito mga motivation. Dito kasi matatagpuan din yung yung Alitap Falls. Meron kasi tinadayo din dito na falls eh, yung Alitap Falls. Oh, haba na rin oh. Parang nadagdagan na yung ataan. Uy, baka wag kang tatawid. Ay, mga bagong bahay na mga motivation oh. Marami ng mga tayo talaga dito ng bahay na bago. Ito yung pangalawang tulay. Dito na ata yung rough road eh, nakaraan. Ito na yung pangalawang tulay na madadaanan natin. Basketball court na nga. Pagdating dito, alas 4 lane pa rin talaga yung kalsada na madadaanan. Di na mo na nga lang, ayan oh. Sayang. Mukhang matagal na talaga tong ano. Parang wala nang gumagawa dito. Ito na yung rough road mga motivation. Ito na. Kalsada pa, may semento pa. Medyo
Sobrang tagal na rin kasi, no? Isang taon na rin kasi nakalipas nung in-update ko tong kalsada na to. Napakaganda dito pag pakinabangan na to ng mga motorista na tatawid ng ano, pupunta ng Bicol, ganyan, pupunta ng Katimunan, diba? Napakaganda na ng kalsada. Ano, 4 lane, lalo na pagka nilinis pa to yung gilid, tapos diba, kakaroon ng pintura, maganda na yung magiging biyahe mo dito. Nga lang, sa ngayon, ang dumadaan dito, yung mga taga rito lang muna. Yeah. Tingnan natin kung anong improvement dito. Ito, may barangay na ulit dito mga motivation. May mga anak tayo ng bagong barangay. Santa Lucia na pala ito mga motivation. Okay, barangay Santa Lucia na pala to. Una, barangay Tapukan. Pangalawa, barangay Luya Luya. Pangatlo, barangay Santa Lucia. Okay, marami pala to. Marami palang barangay na to naghahati dito. Okay, may mga pagbabago dito. Tinayuan ng ano, tinayuan ng mga barangay hall. Yan, may bahay nga dyan mga motivation sa taas, oh. May bahay dyan sa taas, ganda ng bahay. Oh, parang na semento na, ah. Parang nadugtungan na, oh. Parang alam mo dito yung rapper dati, no? Tagal na kasi. Check natin dito. Parang nadugtungan na nga, ano. Ah, oo, mga motivation, oh. Ayan, oh. Ano na, may progress na dito, oh. Bago to, oh. Ito nga yun, yung rapper dito, oh. Sementado na, oh. Tingnan natin kung hanggang sa tulay na to. Wow, ayos, ah. Dati hirap dito, puro putik dito nang dumaan ako. Eh, ito na siya, oh. Ah, baka dugtong na sa tulay ito mga motivation. Ayos, ah. Ganda na, oh. Ayun, oh, kagagawa lang nito. Ayan, may mga bato-bato pa nga, oh. Kasatapos na ng curing nito. Ayan, oh, may mga nakaharap pa nga bato, eh. Ah, ayos. Eh, ito mga motivation, haba na, oh. Ah, hanggang dito lang ulit. Ito, malapit na tayo sa tulay. Ito, at least di ba ang haba na rin ng semento. Hanggang dito na siya, oh. Ayan, oh, may mga signage ka, oh, bagong lagay yan, oh. May balot pa ng plastic, eh. Okay, may improvement na, mahaba-haba na rin ng semento. Ito, rough road na to. Dito alam ko pagliko natin dito sa may bundok na to, andito na yung tulay, eh. Tingnan natin yung tulay kung ano nangyayari dito. Pero may progress mga motivation. Na dagdagan yung kalsada na sementado. Yan, mahaba-haba rin na ng rough road na to. Pero maganda yung pagka rough road ngayon, matigas-tigas yung lupa. Ay, may waiting shed na dito mga motivation, oh. Yan, ayos din, oh. Mayroon ng mga improvement dito sa lugar na to. Yeah. Naiingay ang EBS ko, eh. Naiingay ang EBS ng motor ko pag napipitik natin sa lubak. Pero kahit paano, di ba? Maganda-ganda ito, hindi ito pahirap masyado. Yung unang punta ko dito, grabe, putik nung naranasan ko dito, eh. Dito sa unahan, marami pa ditong kabahayan ng motivation, eh. Dito sa may unahan, malapit sa tulay.
Dito tayo sa gilid kasi medyo patag-patag to. Sundan natin yung mga bakas ng ano, dinaanan ng mga sasakyan. Ito na mga kabahayan dito. Yeah. Ingay ng box natin. Nag-aalugan eh. Yan. Malayo-layo pa pala to. Kala ko doon sa may bundok. Dito pala yun. Kasi dati may nahagip kasi ng drone ko yun eh. Dito pala yun sa unahan. Yeah. Parang natigil na ata yung gawa dito. Kasi parang nakwento sa akin ng pinsan ko. Yung pinsan ko kasi nagtatrabaho naman sa Atimonan, sa karugtong dito dun sa kabila sa Atimonan. Parang pagkakabanggit niya sa akin, parang natigil ata dito ang gawa. Parang priority na ata yung sa kabila naman sa Real, yung ginagawang tulay doon. Ayan mga automation, wala na yung barracks dito. Wala na katao-tao. Ayan, naiwan na yung poste. Ito na tayong tulay paglusong dito. Ito na nga yun mga automation. Wala na, natenga na. Wala na yung mga nakapost. Wala na tao dito. Wala nang mga trabahador. Ayan. Ito delikado to. Yeah, tatawid tayo sa kabila. Wala na mga automation. Tenga na. Tenga na to yung project na to. Wala nang gumagawa. Ayan, dito tayo sa kabila. Wala na nga. Tinigil na yung paggawa dito mga automation. Wala na tayo makita mga heavy vehicles dito. Tapos wala na rin ng mga taong nagawa. Ayan wala na, tigil na. Magdodrone na lang tayo dito. Dito na lang tayo mga automation. Dito. Ayan. Bali makalipas yung isang taon mga automation nung pinuntahan ko to. Ito na yun, ito na yung poste na yun. Dito na dagdagan, wala na, natigil na yung paggawa. Tinigil na siya wala na mga trabahador dito. Sayang natigil na ang proyekto na to. Sa ano kasi, sa may part ng Atimonan, tuloy-tuloy yung paghuhukay doon. Tapos sa Real naman, di ba nakita natin, ano din ang paggawa doon na gagawa na ng poste. So dito mga motivation sa ang kapote ko. Dito mga motivation sa part ng Mauban na kukonekta sa Atimonan. Bali nakikita naman natin na wala nang gumagawa. Sa unahan pa lang, di ba, wala nang mga heavy vehicles na nakatambay. Tapos parang natingga na, ayan Sa kabila naman, nakita natin may patuloy yung paggawa ng kalsada. Tapos sa Real, nakita natin naman na ginagawa yung tulay, tuloy-tuloy pa din. Ito lang talaga yung part ng Mauban na kukonekta ka muna nang wala na talaga. Wala na, tigil na siya. So try natin mag-drone para makita natin. Drone tayo. Ang ginagawang kalsada na magkokonekta sa bayan ng Mauban at Atimonan, Quezon ay bahagi ng malawakang programa ng pamahalaan upang mabuksan ang mga missing link na daan sa silangan bahagi ng Quezon Province. Layunin nito magkaroon ng alternatibong ruta sa kahabaan ng baybayin ng Pasipiko at mapadali ang paglalakbay ng mga motorista, turista at negosyante. Kailan nga ba ito sinimulan? Ang pagpaplano ng proyekto ay sinimulan pa noong nakaraang administrasyon. Ngunit, ang seryosong pag-aaral at pagbuo ng alignment ay lumitaw noong huling taon ng dekada, 2010, bilang bahagi na mas malaking konsepto ng Luzon Pacific Highway at iba pang road connectivity projects sa Quezon. Ano nga ba ang layunin ng proyektong ito? Magkaroon ng mas maikling alternatibong ruta sa silangan bahagi ng Quezon, mapabilis ang pagbiyahe ng mga tao at produkto, buksan ang mga liblib na lugar para sa turismo at kabuhayan,
maging bahagi ng mas malaking road network na mag-uugnay sa iba't ibang bayan ng baybayin ng Quezon. Bakit nga ba natigil ang paggawa nito? Batay sa mga impormasyon lumabas sa iba't ibang dokumento at ulat, ang mga ganitong malaking proyekto ay kadalasang naaantala dahil sa kakulangan o paghihintay ng pondo, right-of-way acquisition, komplikadong disenyo sa bulubundukin at tabing dagat, environmental at engineering studies na kailangan kumpletuhin bago ituloy ang susunod na bahagi ng proyekto. Magkano nga ba ang kabuoang pondo nito? Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na opisyal na nailathalang kabuoang halaga para sa buong Mauban at Timonan Road Project. Ang proyekto ay binubuo ng iba't ibang section na pinopondohan kada taon sa pamamagitan ng General Appropriation Act o GAA. Kaya ang kabuang halaga ay maaaring umabot ng bilyong peso kapag nakumpleto ang lahat ng bahagi nito. Has anyone told you you're a beautiful flower just waiting to bloom? If you hop in the car and leave the doubt on the curb, we'll find a beautiful view. There ain't no monsters left in the dark, ain't no excuses left in the room. If this is where the future can start, then I'm glad I'm here next to you. If you move with your soul and you forget what you're told, then you can win the world. If you dance in the rain and become friends with your pain, then you can win the world. Oh, we can win the world. Oh, we can win the world. Okay mga motivation, bago ako umalis dito, nakita naman natin sa drone shot na talagang wala na nagbago sa area na to. Nakita natin itong mga poste na to, ito. Ayan. Ito, sayang to, di ba? Ayun, oh. Wala na, kinalawang na yung mga bakal, oh. Wala na, pabigay na. Pudpud na, oh. Kinalawang na siya dito. Meron may poste doon 3, tapos meron din dito. Bali 3 din. At pagdating dito, 3 din. So, sayang yung project na to mga motivation, wala na. Natenga na, parang binabayaan na. Kasi wala na doon wala nang barracks doon eh. Tapos ito yung baba. Ayan, pakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Ito pa rin yung temporary na na tulay na ginawa dati eh, no? Ito mga motivation. Makapansin nyo. Ang linaw ng tubig ah. Linaw ng tubig dito oh. Ito yung ilalim. Ayan mga motivation. Wala na. Yan. Ang daming isda. Tabi-tabi po. Daming isda maliliit. Ito yung tulay na temporary na ginawa. So, ano na siya. Napapakinabangan naman kasi may mga nakatira pala dito. May nakita ko na sa drone shot. Hindi ko na masyado pinalayo kasi malulobat kasi ang drone ko. May mga kabahayan pa dito sa unahan. Alam po, Barangay Rosario ata to. Yung nandito sa unahan. So, ano na lang natin, search natin kung anong barangay yun nandito. Tapos na yun. Kaya pala tong tulay na to, tataasan pa sana to kasi bumabaha kasi dito sa area na to. Kaya, may tulay dito sana mataas. Kaso, wala na, natigil na yung paggawa. Okay, abante tayo mga motivation. Tingnan natin dito sa unahan. Meron naman na magbago ng konti doon sa part ng bago sumapit dito. Meron naman tayo nakitang progress, yung nadagdag na kalsada. Yun lang, hanggang doon na lang, wala nang nadagdag. Ito mga motivation. Makikita natin dito yung sitwasyon. Okay, bandi tayo. Yeah. Dito sa may mga naiwa pa nga ditong kalakalo. Mga yero, maraming dumadaan dito. Napapakinabangan naman to ng mga nakatira dito, yung mga residente na nakatira dito kasi hindi na sila mahirapan tumawid papunta doon sa barangay nila. Tapos maraming mga bangka dito nakadaong. Ayan, meron doon. Tapos yun, meron pa doon.
Ayan. Bali, nakapagpalipad naman tayo ng drone gawa ng kahit papaano. Kasi maganda yung panahon. Kanina kasi lakas ng ulan. Ayan, sina-charge ko yung battery ko. Yeah. Okay, ahon na tayo dito. Yeah. Dito kasi nang nakaraang punta ko dito, yung update ko dito, may mga ano pa dito eh, may mga backhoe pa dito nakatambay. Tapos may mga tao pa dito sa barracks. Dito mga motivation, oh. Dito kasi sa part na to, ayan, ito, yung pinaka-barracks na to dati, last year, kasi 1 year na nga yung nakalipas bago ko in-update to. Maraming tao dito, ayan, may mga trabahador din na nakatambay. Tapos may mga backhoe pang nakatambay. Ngayon wala na talaga. So wala nang, siguro tatagal pa to na ilang taon mga motivation. Nabuti pa siguro to ng 10 years. Di ba nagkahigpitan kasi ngayon, di ba? Daming mga project ng DPWH ang nabisto na mayroong mga anomalya. Kaya siguro yan, damay-damay na. Di ba? Kaya yan, nabalitaan nga natin kanina yung serial na magkukonekta mula sa Mauban na nagpalit ng contractor kasi may issue yung una. Ayun, kahit paano nadagdagan naman ng konti itong semento dito, pero hindi siya ganun kahaba para sa ganung taon na nakalipas, di ba? Okay, yan, abati tayo ng konti dito sa may sementado para doon tayo mag outro para sa inyo mga motivation. Abati pa tayo ng konti. Yeah. Okay mga motivation, ito na yung kalsada na nadagdag mula nung in-update ko to malipas ng 1 taon. Ito na siya, oh. Halos ilang metro lang to, kilometers din siguro to. Okay mga motivation, so paano mga motivation, ito na yung latest updates dito sa ginagawang kalsada mula dito sa bayan ng Mauban, Quezon, natatawid ng Atimunan, Quezon. Bali nakita naman natin ang latest update na wala na talaga, parang tinigil na yung paggawa, lalo sa may part ng tulay, di ba? Itong dinadaanan natin ngayon, halos bago lang tong kalsada na to. Makikita naman natin na halos kagagawa lang. Tapos yan, may mga signage naman na nilagay. Pero yung sa tulay, wala nang mga trabahador na nakabantay, wala nang barracks doon. At araw ngayon ay Friday ngayon, walang nagawa. Tapos wala nang mga heavy vehicles na nakapwesto. Unlike dati na 1 year ago na nakita ko yung na-update natin itong kalsada na to, meron pang mga gumagawa. So sa ngayon, natigil na siya mga motivation. So paano mga motivation, maraming salamat sa pagsama. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito, maraming salamat sa pagsuporta. At syempre kung matagal ka nang nanonood, especially yung mga nanonood sa TV, kasi mas maraming viewers ako na nagmumula sa TV. So sa TV kasi mahirap magkuli-kuli-kilikot, marami kang pipindutin para makapag-like, makapag-comment or makapag-subscribe. So sana kung meron kayong cellphone mga motivation na ginagamit, pwede nyo akong i-subscribe sa cellphone para mas madali, para mas lalo pa tayong dumami at papabilang ka sa bumubuo ng YouTube channel ko. So paano mga motivation, maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli na pagkikita natin, di ba? Marami pa tayong kalsadang babalikan, i-update para ibahagi sa inyo yung mga progress or status o mga ruta na pwede nyong daanan kung saan mang destination kayo pupunta, na katulad ng mga video dinabahagi ko sa inyo, mostly yung mga daan pa Bicol. Maraming salamat. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod. Let's go! Okay, backpack na, pauwi na tayo. Let's go!